panahon, masarap kasama ang buong pamilya. Pero papaano kung may nawawala at wala sa ating piling? Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho at ito ang nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Nakikita. Araw-araw na po kami naghahanap. Natira na lamang ay alaala. Para akong kandila na waitress, unti-unti natutunaw. Tanging ko Akala ko hindi ka na makikita. sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi, sa Sana'y Muling Makapiling, si Aling Imelya na stroke na nga, nawalan pa ng baby. Makalipas ang 25 taon, magkikita pa kaya sila? Kasi daw, kung magkita tayo sana naman magkita tayo. Gusto ko na kita makita, matagal na, pero di ko alam kung saan kita hanapin kasi di naman kita kilala eh. Ang may kapansanan sa pag-iisip na si Abigail, magkakasama pa kaya sila ng kanyang pinakamamahal na lola? Lungkot na lungkot ako. Kung pwede nga lang na kausapin kong Panginoon at sagutin niya agad ako kung nasaan talaga si Abigail. Singtin din ang putok ng bulkang Mayon ang pagnanais ni Adela na matupad ang pangako niya sa kanyang ina. May tubig! Ito'y ang hanapin ang kapatid na nawawala. Hindi naman kaya ito pangakong mapapako. Gusto ko na nga mamata. Samahan niyo kami sa isang oras sa mga kwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay niyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Sana'y muli kang 25 taon na ang nagdaan mula nung na-stroke si Aling Imelya. 25 taon na rin ang nakalipas mula nung inilayo sa kanya ang kanyang anak. Matapos ang napakahabang panahon, magkikita pa kaya silang mag-ina? Hirap mga ako dahil wala yung aking anak. Paano lang kung matanda na ako, sinimukasakaso. Kaya gusto ko talaga nandyan yung aking anak. Hirap sa pagsasalita. Uugod-ugod na sa paglalakad. Ito ang kalbaryong 25 taon nang pinapasa ni Aling Imelya, 49 years old. Sinisingil na raw siya ng kanyang katawan. Katulong ako noon. Lahat ng gawain sa bahay. Ako lang. Tapos masyado akong busado. Kahit ako malansa. Dahil hindi na nagbabasa. Hindi ko naasahan na magkinito ako. Sabi ko pa naman noon, magbabakasyon ako sa amin. Yung pala, tuloy na palang bakasyon ko. Hindi na nga nakabalik pa si Aling Imelya sa kanyang trabaho simula nung siya'y na-stroke. Ang masahol pa rito, pinatutumba siya ng katotohanang wala sa piling niya ang kanyang nag-iisang anak. Kaya bukod sa kanyang ina, ang bastong ito na lang ang karamay ni Aling Imelya. Iba talaga yung anak, maulaga. Sarili mong inagay. Kung alam ko lang na pagkaganito ako, sana hindi ko sana ginalik ng bata para kahit paano may mag-alaga sa akin. Taong 1981, na-stroke si Aling Emilia. Naninirahan pa siya noon sa Tondo. Dahil dito, umuwi sila ng Surigao para magpagaling at makapagbakasyon. At dahil pakiramdam nga niya noon, inutil na siya, pumayag siyang pansamantalang dalhin ng kanyang dating kinakasama ang kanyang anak sa Maynila kung saan ito nagtatrabaho.
Ito ay sa pangakong babalik din ang kanyang mag-ama sa Surigao makalipas ang ilang buwan. Ngunit si Aling Emelia hanggang ngayon patuloy na naghihintay sa kanyang mag-ama. Mukha na lamang ng kanyang unika iha ang naiwan itong alaala at hanggang sa kanyang panaginip, ito ang kanyang nakikita. Sabi ko gano'n, mahirap naman na sa panaginip lang. Kailan kaya itong katotoo na makasip yung aking anak. Bagat kita ko malit ang bata, naalala ko ang mga anak. Hindi kami kawalan ng sawa. Siguro hindi lang isang bata, anak mo. Dagdagan. Pero ngayon, isa lang talaga. Tapos hindi ko kapiling. Bago man daw siya lubugan ng araw, panalangin ni Aling Emelia, makasama ang kanyang anak. Ayon kay Aling Emelia, Criselda Entenya ang pangalan ng kanyang anak. Hindi rin daw nagkakalayo ang mata nilang mag-ina. Marahil ay kasama pa rin ito ang kanyang ama na si Cirilo sa may Halige sa Tondo, Maynila. Dito kasi dating naninirahan si Aling Emelia at ang kanyang kinakasama. Agad pinuntahan ng aming programa ang may Haligi sa Tondo para simulan ang paghahanap. Ngunit aming napag-alaman na patay na pala ang hinahanap naming si Cirilo Entenya. Kailan niyo po ba siya? Oo, kilala ko siya. Opo, nasaan po siya? Wala na, patay na. Tagal na patay. Nung namatay siya noong 1998. Paano po siya namatay? Nalaglag siya sa bintana. Sabi nga, sa sobrang lasing. Kaya gano'n. Yun, doon siya nalaglag. Wala rin dito ni Anino, ni Criselda. Pero may tenga ang lupa, ika nga, at may pakpak ang balita. Yung anak po niyang si Criselda Entenya, nasaan po? Nasa ano siya, Marulas, Valenzuela. Nagtatrabaho. Ah, doon po siya nagtatrabaho? Oo. Mga ilang taon na po si Criselda? Siguro mga 20 plus, 25, gano'n. Dalang mga impormasyong ito, tinungo namin ang Encarnacion Street sa Marulas, Valenzuela. Dito na nga namin natagpuan ang kaisa-isang anak ni Aling Emelia, si Criselda. Yung tatay ko, hinatid daw ako nung mag-isang taon pa lang daw ako sa Samar. Tapos yung tatay ko bumalik rito sa Maynila. Tapos ako naman, lumaki ako sa yun sa step-lolo ko at sa lola ko. Kuwento pa niya, nung namatay na ang kanyang ama, tila naisama na rin sa hukay ang pagkatao ng kanyang ina. Minsan nung nag-aaral ako, tinatanong ako kung ano daw yung ko. Di ba yung middle name ng nanay? Tinatanong ako. Hindi ko naman alam. Ginaya ko na lang yung kapatid ko sa ama. May 4 pang kapatid sa ama si Criselda. May kinalakhan man siyang pamilya, nangungulila pa rin siya sa yakap ng isang ina. Nga ang hirap kasi lalo na yung mga kapatid ko, pag nakikita ko sila, nilalambing ng mama nila. Di ko alam kung maiinggit ako o maaawa ako sa sarili ko. Gusto ko rin na makita nanay ko eh. Gusto ko rin maramdaman na may nanay pala ako. Sa halos magkabilang panig ng bansa, isang ina at isang anak ang nananawagan sa isa't isa. Ma, kung nasaan ka man, gusto ko magkita tayo kung sakaling buhay ka pa. Kasi sabi sa akin, wala ka na raw eh. Pero malakas kutob ko na buhay ka pa. Criselda, kung makita tayo, sana naman magkita tayo. Gusto ko na kita makita, matagal na, pero di ko alam kung saan kita hanapin kasi di naman kita kilala eh. Kahit paano makita kita na ganyan ang itsura mo. Kasi hindi ko nakita ang kanyang itsura nung lumaki siya. Kinabukasan, binalikan namin si Criselda. Mula Valenzuela, bibiyahe kami ng mahigit 1,000 kilometro para ipakilala si Criselda sa nagluwal sa kanya.
Matapos ang halos 4 na oras, narating na namin ang bayan ng Tubod sa Surigao del Norte. Nung umagang yon, naabutan naming abala sa pakikipagkwentuhan si Aling Imelya sa kanyang mga kamag-anak. Ang hindi niya alam, isang hindi inaasahang bisita ang dadalaw sa kanya. Sino yan? Mumukha mo na eh. Ha? Ito na ba siya? Ito siya? Si Criselda. Hindi nga may kakailang mag-ina ang dalawa. Tingnan mo, pareha sila may nunal dito, di ba? Tingnan mo, may nunal sila pareha. Mani Aramat, Criselda pa. Lula rin mo na. Yung papa mo kasama kayo? Magkasama kayo? Wala, patay na yung papa ko. Patay na, matagal na. 1998 pa namatay, nasa probinsya pa ako noon. Sabi kasi, wala na raw akong mama eh. Sino sabi? Sino may sabi wala na mama mo? Sabi kasi, wala ka na raw. Sino may sabi? Kasi nabinat, nang pinanganak daw ako, nabinat ka na wala ka na. Ito na, hindi ko makalakad. Sa wakas, si Aling Imelya makakaramdam na ng pag-aaruga ng isang anak. At si Criselda may mapagtatanungan na tungkol sa kanyang nakaraan. Kaya ako masing-masing ako ngayon. Ba't di mo alam na saan ako? Eh, paano kung alam? Hindi ko naman alam. Hindi mo alam. Bakit tayo nagkaiwalay? Kasi nagkasakit na ako nun eh. Di rin naman kita kasi kilala, no. Wala rin akong alam pati pangalan, apelido. Bode ka ingnik? Alam mo ngayon, Intinia. Intinia, apelido ko nga sa nanay yun sa stepmother ko eh. Kaya paano ko malalaman? Wala nga akong alam sa side ng mama ko. Ganon, wala. Wala akong anak. Wala akong anak ka lang. Maria! Ampon mo yan. Okay naman mga kami. Masaya ko po. Nakita ko po siya. Maraming salamat po sa inyo. Si Aling Imelya, bulol pa rin magsalita, hirap pa rin lumakad. Pero alam niyang kakayanin pa rin niya ang lahat ng darating pa sa kanyang paghihirap. Dahil ngayon, may bagong mag-aalaga at aalalay sa kanya. Di ko kalaan, parang sa akin, parang panaginip. Hindi pa lang naman, tulad pa lang, nandito na siya. Maraming salamat talaga. Linggo-linggo, daan-daang mga larawan ang inilalapit sa aming programa. Umaasang ang mga litratong ito ang maging susi upang matagpuan ang mga nawawala. Isa na rito ang kay Abigail. Sino ang mag-aakalang ang mga ito ay likha ng mga taong may kapansanan sa pag-iisip? Ilan sa mga ito, gawa ni Abigail, 16 years old. Sa maikling panahon, mabilis daw siyang natuto sa pag-handicraft. Hindi mo nga raw iisiping siya'y may mental retardation. Madali siya turuan. Si Abigail, nakakasunod naman siya sa instruction.
Isa lamang ito sa pinagkakaabalahan ni Abigail dito sa loob ng LC Gatches Village sa Alabang. Pilit niyang nililibang ang sarili para malimutan ang magdadalawang taon na niyang pagkakawalay sa kanyang pamilya. Napulot siya according to dun sa kanyang available na records na nirefer ng RAC Manila. Napulot siya sa Sampaloc, Manila, District 4 noong December 23, 2004. Ayon sa social worker na si Vicky, maabilidad daw na bata si Abigail. Lahat alos ng task sa cottage kaya niyang gawin. Naglilinis, naglalaba, tumutulong sa paglaba, gardening, pag-prepare ng breakfast, ng meal or ng table, kaya niyang gawin yon. Anong pangalan ng kapatid mo? Kuya mo, anong pangalan? Toto. Lakasan mo? Toto. Magdadalawang taon na si Abigail dito sa LC Gatches, pero dahil bulol at mahinang magsalitang dalagita, nahirapan silang humugot ng mga impormasyon na makakapagturo sa mga kamag-anak niya. Ang sinasabi lang niya, so yung pangalan niya, alam niya Abigail Marsan, but yung pangalan ng parents niya, hindi niya alam. Pero ang sinasabi niya, yung mother niya raw nasa abroad, ang father niya patay na, at meron siyang 5 kapatid. Dito madalas matagpuan na nakatambay si Abigail. Tila hiniheli siya ng mga alaala ng mga mahal niya sa buhay. Siguro may time rin na namimiss niya, pero hindi makikita sa kanya, lagi siya nakasmile. Pero minsan sasabihin niya, Mami, gaganyan siya sa'yo, tapos sabi niya, uwi, gaganan siya, gaganan. Pero nga, hindi siya nakakapagkwento sa mga partikular na lugar ng bahay nila. Wala talaga. Linggo-linggo, tinatayang umaabot sa 100 larawan ng mga nawawalang tao ang natatanggap ng aming programa. Eksakto naman nito lamang nakaraang Huwebes, nakaagaw pansin sa isa naming staff ang litratong ito. Uy, Abigail Marsan, parang familiar sa akin yung name to, ulit spell mo. Parang siya LC Gatches Village siya. Nung ikumpirma namin ito sa EGV o sa LC Gatches Village, positibo nga ang aming hinala, ang hawak naming litrato at ang ipinadalang panawagan ng EGV sa aming programa, iisa. Kaya't dali-dali naming tinawagan ang numerong nakatala sa nasabing panawagan. Nung sadyain namin ang bahay ni na Abigail, umaapaw ang lungkot ng taong nag-aruga sa kanya, si Lola Shelo. Labis na pangungulila sa kanya na sana makita ko na siya, mahawakan ko na siya. Miss ko na talaga siya. Lungkot na lungkot ako. Kung pwede nga lang na kausapin ko ang Panginoon at sagutin niya agad ako kung nasaan talaga si Abigail. Ayon kay Lola, taong 2004 pa raw nawawala ang kanyang apo. Wala raw kasi siya sa bahay nung araw na yon, kaya't isinama na lamang daw ng kanyang manugang si Abigail sa isang Christmas party. Tapos wala silang dalang plato, yung manugang ko at 2 bata, walang kakainan. Inutusan nila sa Abigail, Geng, uwi ka na muna doon sa bahay, kuha ka ng plato. At dahil may kapansanan sa pag-iisip, sinamahan pabalik sa bahay si Abigail ng kanyang tiyuhin. Sinamahan ng anak ko na lalaki. Ito namang anak kong si Jojo, tuloy-tuloy nang pumunta ng trabaho. At si Abigail, pinagkatiwalaan na lang niya na kumuha ng pinggan at bumalik sa sitio militar. Yun na raw ang huling pagkakataon na nakita nila ang dalagita. Kwento pa ni Lola Shelo, pangatlo sa 5 magkakapatid si Abigail. Ulila na ito sa ama at nagtatrabaho naman sa ibang bansa ang kanyang ina. At kahit may kakulangan sa pag-iisip ang dalagita, kumpletong-kumpleto naman ang pagmamahal na natatanggap niya. Pupunta sa akin, Mala, away ako ng kapatid kung sino man ang kagalit niya. Sabi ko, hindi, love ka, love kita. Niyayakap ko siya. Ging, miss na kita, apo ko. Sana makabalik ka na, makauwi ka na dito. Halos nadadagdagan ang sakit ko sa kaisip ko sa iyo araw-gabi. Sa pag-oras ng pagkain ko, kahit saan ako pumunta, nalalagay ka sa isip ko, Ging. Sana makabalik ka na.
Sa larawang ito laging nakatitig si Lola Cielo. Ito kasi ang huling kuhang litrato kay Abigail bago ito nawala. At kung sino man daw ang nangangalaga sa pinakamamahal niyang apo, simple lang ang kanyang panawagan. Kupkupin naman nila ng si Abigail ng yung bang hindi sinasaktan. Kasi lagi kong na-imagine na baka saktan yung apo ko, ganon. Kasi kukulang ang kanyang pag-iisip, malaki ang bulas ng katawan. Kaya ako talaga, lagi akong may takot. Totoo ko yan, lagi akong natatakot sa maaring mangyari sa kanya. Kahit nilalamon na ng dilim ang kapaligiran, tutulak pa rin kami patungong Alabang. Umaasang sa gabing ito, magtatagpo na ang maglola. Ang pag-asa ko, nandyan lang si Abigail. Malakas ang pag-asa ko na si Abigail ay naririto lang. At siya ay maaaring matagpuan natin. Nung mga oras na yon, subsob si Abigail sa kanyang ginagawa. Hindi alintanang malamang na sa gabing ito, makakauwi na siya sa kanila. Kinakabahan po ako. Hanggang sa mabungaran ni Lola, ang pinaka-inaasam niyang makita. Ging! Ging! Oh, Ging! Ikaw, Ging! Mama lang, Ging! 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 Kasalamat sa Diyos! Ang kaba ko talaga makikita kita, Ging! Mama lang, Ging! Salamat! Salamat! Salamat po dito! Karang kaba ko talaga makikita kita kanina. Nararamdaman ang puso ko makikita kita. Parang nandiyan ka lang. Tama yung sinabi. Lalagaan na kita, Ging. Okay. Mama na, Ging. Mama na. Mama na. Mama na. Mama na. Ging. Ging, Ging. Mama na, Ging. Salamat sa Diyos! Salamat! Ang walang humpay na pagpatak ng luha ni Lola Cielo at ang mga ngiti sa labi ni Abigail, hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Lagi niyo na lang pong i-monitor kung gusto niyang activity niya, lalabas siya ng bahay, lagi niyo pong paglaanan ng pansin. At upang maiwasan ang maulitang pagkawala ni Abigail, nagbitiw ng payo ang social worker kay Lola Cielo. Kasi wala siya orientation sa lugar, pangalan ng lugar, sa oras, at saka yung sa tao. So, nakakapagsalita man siya, hindi naman humaintindihan. So, yun ang mga iiwasan po ninyo, yung makalabas siya ng bahay na hindi ninyo nalalaman. Kung dati-rati sa larawan at mga alaala lamang binubuhay ni Lola Cielo ang apo na nawalay sa kanya, ngayon, hindi na niya ito kailangan pa. Dahil heto at muli na niyang kapiling si Abigail na hindi na niya hahayaang muling mawalay pa sa kanyang piling. Ang pangako ni Adela sa kanyang ina, mahanap ang kanyang kapatid na si Elenita. Matutupad niya kaya ang ipinangako niyang ito o sadya itong mapapako? Sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, nangangamba si Adela sa kanyang mga magulang sa Albay. Malayo kasi siya sa mga ito dahil namamasukan siya rito sa Maynila bilang kasambahay. Mga tao doon sa ngayon halos walang makain. Dahil yung kanilang kabuhayan, lalo na doon sa paanan ng Mayon, di ba pag ng lahar, natatakpan yung kanilang taniman. Kaya mahirap talaga ang buhay sa ngayon doon. Maraming tao doon na sabihin na natin na nagugutom talaga. Balot man sa pag-aalala, hindi pa rin daw siya uuwi sa kanila. Hindi pa kasi niya natutupad ang ipinangako sa kanyang ina. Nahahanapin niya ang kanyang kapatid na si Elenita. Wala na nga akong pag-asa makita pa yun eh. Pero sa pakiusap ng magulang ko, kaya medyo manunloob ko na siguro ako may tao pang tutulong sa akin. Taong 1998, namamasukan na raw noon sa Maynila si Adela nung naisipan ng kapatid niyang si Elenita na makipagsapalaran na rin dito sa lungsod.
Pinuntahan ko siya doon sa pinagtatrabahuhan niya. Matagal-tagal din kaming nagkakausap-usap. Basta linggo-linggo noon halos pumupunta ako doon. Dahil abala rin sa trabaho si Adela, lumiban daw siya ng 1 buwan sa regular nilang pagkikita. At sa muli niyang pagbisita, nung last na pumunta ako doon, wala na siya. Nakaalis na nung, halimbawa ngayon, kinabukasan pumunta ako. Kaya hindi na kami nagpang-abot. Nasaan na po si Elenita? Wala na siya. Mula noon, wala na siyang nabalitaan tungkol sa kanyang kapatid. Trabaho tayo, kahit nahihirapan. Ano mang hirap, titiisin, matustusan lang ang magulang. Mahanap din ng kapatid. Dahil wala, hindi ko makita. Gagawin daw niya ang lahat para ang kanyang ipinangako sa kanyang nanay Maria hindi mapako. Ang pangako ko lang, hahanapin ko, pipilitin ko. Ganun lang sabi ko. Huwag kang mag-alala, hanapin ko. Kaya yun ang umaano sa akin na sa araw-araw, pagtulog, sabi ko, paano ko kaya makikita? Ganun. Samantala, ang ina ni Adela, bukod sa gulpi na sa kahirapan ng buhay sa Albay, para na rin daw itong kandilang nauupos, dala ng katandaan. Si Mama, kawawa naman. Nag-ano talaga siya na sana makita bago maulihan lahat ba. Baka mamaya makita namin, hindi na makausap yung aming magulang. Kaya ngayon, naglakas loob ako na tumawag sa inyo. Ang kanya namang ama na si Mang Dalmasio, patuloy pa rin sa pagbabanat ng buto. Talagang medyo mahirap sila sa ngayon. Kasi yung tatay ko mahina na, hindi nakakapagtrabaho. Tapos yung nanay ko naman, pag tumayo siya, halos manunas lupa, gawa nga ng masakit yung balakang niya. At ang parehong pinaka-aasam ng kanyang mga magulang at ni Adela, matuntun na si Elenita. Hindi naman siya sanay dito sa Manila. Kaya siguro nakapunta sa isang lugar na hindi niya alam. Yun kaya hindi makauwi. Mahal ko talaga dahil ako na halos sa akin na halos lumaki. Kasi yung magulang ko, nagtatrabaho, nagtatanim ng palay, ganyan. Halos ako ang nag-aalaga. Kaya hindi ko nga napapalo yung mga yun eh. Masama ang loob ko na mawawala na lang siya ng ganun. Ayon kay Adela, wala raw asawa si Elenita kaya posibleng nakor pa rin ang gamit nitong apelyido. Tinatayang 35 anyos na ito ngayon. Taong 2000 pa nung huli silang magkita sa Bikutan. Pero kapag binabalikan niya ang dati nitong tinirhan, wala nang makapagturo sa kanya kung saan na ito napadpad. Kaya naman minabuti na naming magtanong sa Comelec. At dito na namin nalaman na sa bagong tanyag sa Taguig, nakatira na ang kapatid ni Adela na si Elenita. Ito ang pinagkakakitaan ko dito, ang paglalabada, para meron lang kaming makakain araw-araw. Kwento ni Elenita, ang kinikita raw niya sa pagkukusot piga, hindi sapat para makauwi siya sa kanilang probinsya. Gusto kong umuwi, kaso wala naman akong perang pang doon. Sa pagdating ko doon, ganun din. Pasanin din ako doon kasi wala ngang doon anak buhay. Ang hirap ng buhay namin dito sa Manila. Ang nakipagsapalaran ako. Para kay Elenita, isang bangungot ang pagluwas niya sa Maynila. Siya nga pala ang buti na lang daw at may taong bukas palad siyang tinulungan, si Aling Elena. Siya ang nagtinuring kong nanay dito. At salamat sa lahat, nanay. Wala yun. Tulong mo sa akin. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Sa lahat ng oras tayong dalawa lang. Ikaw ang naging nanay ko dito. Ikaw ang tumulong sa akin. Mahal ko siya kasi kahit hindi ko siya kamag-anak, talagang masahol pa sa anak yung turing ko sa kanya. Pero wala pa rin daw kapantay ang tunay na nanay at tatay. Malungkot din. Kasi naisip mo nga yung mga magulang ko kung paano sila matutulungan.
Sa ganitong buhay namin, di naman namin matulungan siya. Nung luwas ako ng Manila, dito ako nagtitinda. Nakipagsapalaran ako para may makain kami dito. Ayaw nang balikan pa ni Elenita ang masalimuot niyang sinapit noon sa kalsada. Inuhuli na ng MMDA kasi minsan inuhuli nila eh. Takbo-takbuhan kami, minsan babalik kami pag wala na. Ay, napagod na ako, sabi ko nakakapagod eh. Tatakbo, tatago. Ay, naghanap na naman ako mapagkakitaan. Pero lahat ng ito, pinilit niyang tiisin, katumbas man, pangungulila. Nagsisisi. Dahil napalayo ako sa kanila pero kinakailangan kasi gusto ko makatulong sa kanila. Pero ang pamilyang nawalay sa kanya, ang siya pa ring laman ng kanyang isipan. Naalala ko din sila kasi sila mga kapatid ko, mahal na mahal ko sila. Kahit nagkalayo-layo man kami, nagkahiwa-hiwalay kami, mahal ko pa rin sila. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang pagmamahal na ito, nais na rin ni Elenitang personal na maipadama sa pamilya niya sa Bicol. Ang hindi niya alam, may makakasama siya sa kanyang pag-uwi. Dahil hindi na raw kabisado ni Elenita ang biyahe papuntang Bicol, kaya't nagsabi kaming meron kaming kilala na kabisado ang pasikot-sikot sa kanilang lugar. Ang hindi niya alam, ito'y walang iba kundi ang kapatid niyang si Adela na nung mga oras na yon, naghahanda na para hanapin naman ang kanyang kapatid na si Elenita. Walang kamalay-malay ang magkapatid. Magkukrus na pala ang kanilang mga landas. Nawalan din na kami. Nawalan din na kami. Hala! Ba't hindi ka nagpapakita? Ang tagal-tagal ko nang hinahanap ka, pabalik-balik ako doon. Walang makapagturo. Si Mama, di mo na alam kung ano nangyayari. Hindi na naiwasan pa ni Adela ang maglabas ng sama ng loob. Tingnan mo si Mama kung ano itsura na ngayon. Hindi ko man lang naawa sa mga kapatid mo, gulang mo. Tama na to, uwi na tayo eh. Si Elenita naman, ipinakilala sa kanyang ate Adela ang kanyang nanay-nanayan. Kayo po siguro magulang naman kayo. Nararamdaman nyo yung sakit na mawala ng isang anak na hindi man lang nagpaalam kung ano na nangyari sa kanya. Pasensya ka na sa akin kasi talagang wala akong perang doon. Kaya di ako makauwi, walang pamasahe. Ang muli nilang pagkikita, simula pa lang ng pagtupad ni Adela sa binitawan niyang pangako sa kanilang ina. Maski malalim na ang gabi, itinuloy namin ang paglalakbay papuntang Kamalig sa Albay. Makalipas ang 10 oras, narating na rin namin ang probinsya ng magkapatid. Masaya ako dahil makikita ko na ang mga bat natin Gusto ko siyang mabigyan ng kasayahan. Yun lang naman po ang akin, bilang magulang. At bilang isang anak na nagmamahal din sa magulang at mga kapatid. Nung dumating na kami sa mismong barangay ng kanilang pamilya, kinailangan naming lakarin ang daan papunta sa kanilang tahanan. Ma, yapo mo. Sabi ko ikatigbak na. Ganyan na tsura mo. Hindi ko kasakit.
Kumusta na kayo, Tay? Mula. Nagpursige ako hanapin. Andyan, di ba nangako ako sa'yo na iuwi ko siya? Ano na nga, ni? Andiyan na. Ginagawa ko naman to para sa inyo. Bilang anak, ayaw makitang malungkot ang magulang. Ha? Gusto ko na nga ning mamatay. Biyo pa. Hindi, ako gusto ko mabuhay ka pa. Kaya papagamot ka. Hindi na. Napakahirap ng isang anak ang mawala magulang. Sa isip ko, wala na ako. Anak na ililita. Dito. Tama na. Tama na. Tama na. Kaya nga pinilit ko. Kuha ka man ay tubig man ay. Tubig. Tubig nga, tubig. Tubig po. Ay, tubig! Si Mang Dalmasyo, inilabas din ang 5 taong hinagpis. Akala ko patay na siya. Marunong man siya magsulat. Second year high school, kahit sulat naman, inintay ko, wala. Si Elenita, sa lahat ng kanyang mga pagkukulang, wala na siyang ibang nagawa kundi ang humingi ng kapatawaran. Tawarin mo ko. Ay, sana maunawaan niyo ko. Hindi ko naman kayo nakalimutan eh. Kahit malayo ako sa inyo eh. At sino ba namang magulang ang makakatiis sa kanilang anak? Labis-labis ang pasalamat ko sa iyo lahat. Dahil hindi sa tulong niyo, hindi makita ko yung anak namin. Pasalamat ko sa inyo. Mahal ko siya. Maski yung mga anak ko, mahal siya. Maski yung mga apo ko, mahal siya. Pasalamat kung nakalo sa inyo amin. Promises are made to be broken, pero hindi para kay Adela dahil ang ipinangako niyang iuuwi niya ang kanyang kapatid. Heto, mission accomplished. Gusto ko siyang mabigyan ng masaya. Makita ko siyang masaya, ganun. Masaya na ako. Kahit ako naghirap, at least napasaya ko siya kahit konti. Ngayong gabi, bago tayo matulog, ipagpasalamat natin na buo ang ating pamilya. At kung may nawawala man tayong mga mahal sa buhay, ipagdasal natin sila ng taimtim. Tsak, may nakikinig sa ating panalangin. Magandang gabi, ako si Jessica Soho. Sana'y makapiling namin kayong muli sa susunod na Martes, dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ngayon, di na nakikita ang nakasanayang kasama. Naiwan ay pangungulila, natira na lamang ay alaala.